And ngayon, tayo nagpapatuloy para ipagdiwang ang kabutihan ng ating Diyos. Every time na tayo nagkakatipon, ito po ay pagsamba, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos. At also, bilang tayo yung mga niligtas, kung ikaw naniniwala kang niligtas ka ng Panginoon, yung celebration ng kabutihan ng Diyos dapat laging nandun yung ating puso. Amen po ba? Amen. Alam nyo, yung kaharian sa mundong ito, yung paghahari sa mundong ito, mabilis lang, pansamantala lang. Natatapos. Every 3 years, napapalitan yung mga nakasa posisyon. At ganoon ang kalagayan ng kaharian sa mundo. Pero kung titingnan natin, kung aalalahanin natin yung paghahari ng Diyos, ito ay walang hanggan. Amen po ba? Wala bang hanggan ang paghahari ng Diyos? At nakita po yan ni Daniel sa kanyang vision. Yung tagapagligtas natin ng ating Panginoong Jesus, nakita niya. Sabi niya sa Daniel 7:13-14, "And behold, with the clouds, I saw in the night vision, and behold, with the clouds of heaven there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days, and was presented before him. And to him was given dominion, and glory, and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed." Grabe yung paghahari ng ating Panginoon. Yung Diyos na nagligtas sa atin, hindi masisira, hindi mawawala ang paghahari niya. Walang makakaagaw sa paghahari niya. Sa trono na meron siya. Sa kanyang nasasakupan. Kaya kapatid, kung ikaw naniniwala ka na ikaw kabilang ka sa kaharian ng Diyos, alam mo, walang makakagalaw sa iyo. Even si Satan, even yung mga desire mo sa puso mo na hindi ka lugod-lugod kay Lord, even yung persecution, even yung udyok ng sistema ng mundo, hindi nito kayang alisin yung kalagayan mo bilang anak na ikaw pinaghaharian ka ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? Kaya nga, napakalaga, tayo ay nagagalak at tayo ay patuloy na sumasamba sa Kanya, nagpapasalamat bilang Kanyang mga niligtas. Niligtas ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, let's sing this song. Nawa, itaas natin yung ating tinig. Amen po? Come on. So rejoice, be glad, rejoice, oh my soul, for the Lord your God, He reigns forevermore. I rejoice. Come on, let's sing, church. For my God reigns. So rejoice. So rejoice, be glad. Your Father and your friend is the Lord, your God, whose rule will never end. I rejoice. For my God reigns. Our God reigns. Amen. Awitan natin ang ating Panginoon. There's nowhere else that I'd rather be than dancing with you as you sing above me.
Rejoice, oh my soul, for the Lord your God, He reigns forevermore. I rejoice, for my God reigns. So rejoice, be glad, your Father and your friend is the Lord your God, whose rule will never end. I rejoice, for my God reigns. Let's sing once again. There's
Truly our God reigns, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen po ba? And it's true, dahil siya'y nananatili sa walang hanggan, dahil siya'y nagpatuloy na kumikilos sa ating buhay, alam na alam niya kung sino tayo, kilalang kilala tayo. Yung kalagayan ng ating puso, yung mga pinagdaraanan natin sa ating buhay, o even yung mga lihim natin, hindi natin may tatago sa Panginoon. Kaya alam din ng Diyos kung ano yung gagawin niya sa atin. Hindi natin siya kailangang pangunahan. Pero kung tayo magpapasakop sa kanyang kalooban, magiging maayos ang ating kalagayan. Makikita natin yung kalagayan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Doon tayo mas nagiging magalak, masaya, at totoong may contentment sa buhay. Kaya nga, let's sing this song na nandoon nagpapasiyasat tayo sa Panginoon. At hinihingi natin, Lord, tingnan mo yung puso ko. Kung ito'y hindi naka-align sa kalooban mo, tulungan mo ako, i-align mo ito. At ang iyong mga salita, ito yung lakaran ko. Ganito yung maging panalangin natin as we sing this song. Let's sing, puso ko yung sinisiyasa. Puso ko yung sinisiyasa. Buhay ko yung alam. Yes, Lord. Ang lahat ko sa'yo ay hindi lilig. Ang lahat kong ibig, O Yahweh, ay tiyak mo na nababati. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay didinig sa'yo. Salamat. Salamat, Panginoon. Pinutuloy mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Once again, let's sing puso ko yung sinisiyasa. Puso ko yung sinisiyasa. Buhay ko yung alam. Ang lahat ko ibig, O Yahweh, ay tiyak mo nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi tingin. Ang lahat kong ibig, O Yahweh, ay tiyak mo na nababati. Kasi salamat. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay didinig sa'yo.
Panginoon, only the God's voice, people's voice. Come on. Yes. Ang lahat ng bagay ay nilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ikaw lang ang may alam. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Last time, kulang mo na lang, Panginoon. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes. Come on, church. Itaas natin ang ating tinig sa ating Panginoon. Pasalamat tayo sa Kanya. Iwalhatiin natin siya. Sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng ating kalagayan. In His Word, pinaalam niya sa atin tayo'y makasalanan. Yet, siya rin yung kumilos para tayo'y maligtas. Salamat, Panginoon. Yes. Nakakatulad, O Diyos. Kilalang kilala mo kami, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, O Diyos, na may pagkatiwala sa iyo ang aming buhay. Lord, napakadami pong alalahanin sa mundong ito. Madaming mga bagay na nararanasan kami. May pressure, may persecution, mayroong sistema na ninanais na kami ay makiisa doon. But Lord, hindi po yun kalooban mo. Nais niyo po na kami manindigan, tumayo sa katotohanan, tumayo sa iyong mga salita. At yung nais ng kaaway na kami ay lumayo sa iyo, hindi mo po kalooban yun, Lord. Kaya we thank you, Lord, dahil available ang iyong salita. Na pwede namin nitong lapitan. Pwede ka namin lapitan. At nagbibigay sa amin ng kalakasan sa panahon po ng kahinaan. Sa panahon po na may pagsubok kaming nararanasan. And we know that because you are reigning forever and ever, alam namin, Lord, hindi kami mananatili dito sa mundong ito. Meron kang ipinangako sa amin. Babalik ka. At sa pagbabalik mo, isasama mo kami. At kapag kasama mo na kami, Lord, mananatili din kami sa walang hanggan sa piling mo. Kaya salamat, Panginoon, dahil hindi kami talunan, dahil ikaw ay nagtagumpay na. Salamat, Panginoon, dahil yung biyaya mo ay laging nandyan. Kaya, Panginoon, sa iyo lang lahat ng papurit, pagsambal, kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Palakpakan po namin ang ating Panginoon. Amen. Ayan. So, doon po sa mga naiintindihan po natin yung ating mga seniors, hindi na kahit tumayo. Ano? Pwede pong
Kaya kung kaya niyo pantingsin, salamat po sa Lord. Ayaw. At siyempre po, sa ating pagpapatuloy, sa ating pagsamba sa ating Diyos, napakahalaga yung mapakinggan natin yung kanyang salita. Kaya po, maaari po bang ihanda niyo ang inyong mga Biblia at ating sama-samang basahin yung talatang papahayag sa ating mamaya ng ating pastor. So, John 16, verses 1 to 11. Sige po. Salamat sa Panginoon, nagpapatuloy tayo sa bukod dyan. Yan, sige po. Atin pong basahin ito. Una po, ako yung first two verses, and then kayo po yung kasunod. And sa last mga verses, tayo po sama-sama magbasa. So, verse 1 and 2. I have said all these things to you to keep you from falling away. They will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. They will do these things because they have not known the Father nor me. But I have said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told them to you. I did not say these things to you from the beginning, because I was with you. Verse 5 and 6, but now I am going to him who sent me, and none of you ask me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Sige po, basahin natin ng sama-sama mula verse 9 hanggang 11. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father, and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged. So blessed be the reading of God's Word. Tayo po ay maupo na at ihanda ang ating sarili sa pakikinig ng kapayagan ng kanyang salita. A blessed day to each and every one of you. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Juan. So tayo po ngayon ay nasa kabanatang 16 o sa chapter 14 and 15. Makikita po natin na pinagtitibay ng Panginoon ang kanyang pananatili sa kanyang mga alagad, no? Sa kanyang mga disipulo. At pinapahiwatig din naman ng Panginoon na siya ay pansamantalang liliban. Iiwan niya itong mga alagad niya. Ngunit makikita po natin sa chapter 14 and 15 yung kanyang abiding presence. Na bagamat siya ay mawawalang pansamantala, mananatili pa rin siya. No? Malayo man, malapit din. No? Ganun po, no? Abiding presence ng Panginoon. Sa chapter 14 ay sinabi niya yung pag-alis niya, ang dahilan, siya ipaghahanda niya ng lugar na tutuluyan ang kanyang mga alagad. Na dun po sa talatang yon ipinaunawa ng Panginoon na sila rin ay pwedeng mawala sa mundong ito. Pero sa pagkawala nila sa mundong ito, sila ay pupunta sa lugar kung saan naroon ang Panginoong Yesus. At sa chapter 14, pinatunayan din ng ating Panginoon na muli siyang babalik matapos niyang gampanan ng pagtubos sapagkat siya'y mabubuhay na muli. At sa chapter 15, napakaganda na ang abiding presence ng Panginoon, ito ay may paglalarawan. At ito ay inilarawan niya sa pamamagitan ng isang puno. Siya ang puno, ang mga alagad niya, ang mga sanga, at ang Ama ang siyang nag-iingat dito sa puno na to. At itong puno ng ito ay walang iba kundi ang church ni Jesus Christ. At itong church ni Jesus Christ ay lugar kung saan ang kapangyarihan, ang presensya ng Panginoon ay patuloy na dadaloy at makakasama ng kanyang mga alagad. At kasama doon yung mga taong sasampalataya
sa mensahe ng Panginoon na ipapangaral ng kanyang mga alagad. Dito po sa sumunod na kabanata, chapter 16, kung mayroong abiding presence, dito po ang usapin, yung pag-alis ng Panginoon. Departure of Christ. At dito po sa pag-alis ng ating Panginoon, meron po itong dalawang bagay na tinukoy. So una, nagbigay ang Panginoon ng advance information. At itong advance information na to, ang tinutukoy ay yung suffering ng kanyang mga disciples. So aalis ang Panginoon at ang mga alagad niya, they will experience suffering. At yan po ay pinag-usapan sa verses 1 to 6. At ang pangalawang bagay ay yung pag-alis ng Panginoon, this can be an advantageous situation. At sa anong dahilan? Because the Lord will be sending the helper. At yung helper na yan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. So simula verse 7 hanggang verse 11, yes, aalis ang Panginoon, pero this will be for your benefit, for your advantage. At ito pong dalawang katotohanan na to ay nagpapakita na ang ating Panginoon, He is in control of every details of the situation. Minsan po, mahirap isipin na kapag nahihirapan ka, minsan nag-iisip tayo, mahal pa kaya ako ng Diyos? No? Yung mga ganyan. So may suffering. Ngunit tandaan natin, ano man ang nangyayari sa atin, we can see the hand of God moving in our lives. Even personally, kumikilos ang Panginoon. At dito nga rin po, makikita nga po natin, advantage situation. Bakit? Kasi nga po, may darating na kaagapay ang lahat ng mga mananampalataya. Tignan po natin yung mga talatang ito. So sa unang bahagi, ito po ay isang prediction ng Panginoon. Nilinaw niya na ito ang mangyayari sa kanyang mga alagad. Suffering of the disciples. Tignan po natin yung mga pananalita ng Panginoon. Affliction of the disciples. Sabing ganon sa verse 1, I have said all these things to you to keep you from falling away. So marami pong mga bagay na magaganap sa buhay ng kanyang mga alagad and even sa buhay ng iglesia na hindi po ito isang pangyayari na nabigla ang Panginoon, kundi yung mga pangyayaring yun ay alam ng Panginoon. Di po ba kayo natutuwa na alam ng Lord ang takbo ng mga sitwasyon? Even our future is in the hands of God. Kaya po dito, ipinapaalam ng Panginoon na yung mga pangyayari, particular yung suffering, ang dahilan nito upang wag silang lumayo sa Panginoon. Marami ng bagay na pinaalam ang Panginoon. Sa chapter 13, verse 18 to 19, makikita natin, ipinaalam ng Panginoon na may magtatraidor sa Kanya. No, yung gagawin ni Judas, alam na ni Jesus. Sabing ganun sa talata, trinaido ako ng nakisalo sa akin sa pagkain. So ibig sabihin, malapit na tao ito sa Kanya. At siya trinaido. Sabi pa, sinabi ko ito sa inyo bago pa man mangyari. Upang kapag nangyari na ay maniwala kayo na ako nga ang Kristo. So itong pagtatraido, bagong mangyari, pinaalam na ng Panginoon, anong intention niya? Para malaman nila, siya talaga yung Kristo. And then sa kabanatang 14, 28 hanggang 29, makikita natin, narinig nyo ang sinabi ko na aalis ako, pero babalik din sa inyo. So dito, ipinaalam ng Panginoon na talagang aalis siya, pero babalik siya. Yun ang sinasabi niya na mangyayari. At sabi niyang ganon, sinabi ko ito ngayon sa inyo bago pa man mangyari upang sumampalataya kayo sa akin kapag nangyari na ito.
So, in advance, sinasabi ng Lord yung mangyayari sa kanya. Ang intensyon, una, para malamang siya ang Kristo, and at the same time, sinabi niya yon upang sila ay sumampalataya sa kanya. At dito po sa talatang ito na ating pinag-aaralan ngayon, ano ba yung mangyayari sa mga alagad? Sabi niya sa verse 2, they will put you out of the synagogues. Bilang Hudyo, isa sa pinakamahalagang bahagi ng buhay nila ay yung kanilang relasyon sa Diyos. At ang relasyon nila sa Diyos ay pinagtitibay sa pamamagitan ng kanilang relihiyon na Judaism. At sa relihiyon ng Judaism, may lugar na sila'y pinagtitipunan. Ito yung sinagoga. Pero ito yung malungkot na pangyayari. Sila ay palalayasin. They will be kicked out sa kanilang relihiyon. Sabi pa dito ni Jesus, indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Hindi lang sila patatalsikin sa mga sinagoga o sa lugar ng mga pagtitipon, kundi pagbabantaan pa ang buhay nila. Papatayin sila. At ang isa pang malagim na pangyayari, yung papatay sa kanila, ang iniisip, they are serving God. Sa panahon po natin, di po ba, may mga naririnig tayo. For the sake of Islam, papatay sila. Ano? For the sake of Quran, for the sake of Allah, no? Merong mga jihad, may mga religious warfare, at ang pagpatay ay parang isang maliit na bagay lang. Bakit? Kasi ginagawa nila yon para sa Diyos. Pero minsan ang tanong, totoo bang Diyos ang pinaglilingkuran nila? Seryoso sila, sincero sila sa ginagawa nila para pumatay, para magpalayas sa kanilang pananampalataya. Pero para kanino ba yung ginagawa nila? Sabi pa sa verse 3, and they will do these things because they have not known the Father nor me. Ito yung malungkot na pangyayari. Sinasabi nila, they are doing it for God, pero bakit kinukontra nila yung ginagawa ng totoong Diyos? Kasi nga sabi ni Jesus, sa totoo lang, hindi nila ako kilala. Marami pong bulag sa katotohanan. Hindi po batayan ang sincerity, katapatan, para sabihing tama ang ginagawa mo. Sapagkat maraming tao gumagawa na sincerely, ginagawa nila yon, buong puso ginagawa nila yon, pero mali pala. At etong mga taong ito, ganon ang kalagayan. Sabi sa John chapter 15, no, kabanatang 15 ng Juan, 20 hanggang 21, at sa 23, sabing ganon, alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. And even si Jesus, naranasan niya yon. Itong mga taong ito, they are doing those persecutions to Jesus for God. Yun ang sinasabi nila, para sa Diyos to eh. But can you imagine, ang tinatakwil nila, si Jesus mismo. At sabi dito ni Jesus, kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Sabi sa verse 21, subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Ang napupot sa akin ay napupot din sa aking Ama. Malinaw dito. Itong mga taong to, iniisip nila they are doing it for God, pero yung mismong Diyos na naging tao, pine-persecute nila. At alam natin, pinagbantaan nilang patayin. At
nagtagumpay sila, napatay nila. At ang sabi ni Jesus, ito yung realidad. Hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Hindi rin nila nakilala kung sino ako. Wala pong pinagkaiba yan sa ginawa ni Apostol Pablo. Bago siya naging Christian, may mga hakbang siyang ginawang katulad nito. Si Apostol Pablo bilang isang Hudyo, napakamatapat niya sa Diyos. Sabing ganon, ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarsus. No, nagpapatotoo si Apostol Pablo dito. Naging guro ko si Gamaliel. No? Ito yung pinakamahusay na teacher sa kanilang kapanahunan when it comes to Judaism. Sinanay akong mabuti sa kautusan na sinusunod din ng ating mga ninuno. Gaya ninyo ngayon, masigasig din akong naglilingkod sa ating Diyos. Si Apostol Pablo po ay pinepersecute ng kapwa niya Hudyo. At itong mga kapwa niya Hudyo ay masigasig dahil ginagawa nila yon para sa Diyos. Naranasan ni Apostol Pablo yung mga bagay na yon. No? Si Apostol Pablo mismo kabilang sa mga persecutor nitong mga Christians at ginagawa nila yung mga bagay-bagay na yon para sa Diyos. At sabi pa ni Apostol Pablo, inusig ko at sinikap na patayin ang mga sumusunod sa pamamaraan ni Jesus. Hinuli ko sila at ikinulong, lalaki man o babae. Ganon kasigasig si Saulo. Talaga naman pinupuntahan niya sa mga bayan-bayan itong mga Christian. Bakit? Kasi yung paraan ng mga taong ito, paraan na tinuro ni Jesus. At hindi katulad ng paraan ng Judaism. Kaya sabi ni Saulo, teka lang, iba yung paraan nila ng paglapit sa Diyos. Therefore, mali sila. At dahil mali ang pinapakalat nila, papatayin ko sila. Huhulihin ko sila, ipapakulong ko sila. Iba kasi yung paraan. Paraan ni Jesus ang ginagawa nitong mga Kristiyano at hindi pumapayag si Saulo na naging Pablo na sa ganong gawain. Kaya nga, etong si Apostol Pablo, masigasig siya na gawin ang mga bagay na yon para sa Diyos. Pero nung lumaon, nakilala ni Apostol Pablo kung sino yung totoong Diyos. At na-realize niya, mali pala yung kanyang dedikasyon para sa Diyos. Dahil ang mismong kinakalaban niya, ang Diyos mismo na gusto niyang paglingkuran. Marami pong ganyan. Kung hindi natin makikilala ang totoong Diyos, maybe sincero ka sa ginagawa mo kasi kinalakihan mo yan eh. Itinuro yan sa iyo ng iyong mga magulang. Itinuro yan sa iyo ng iyong relihiyon. Alam niyo po, siyasatin natin. Baka mamaya yung pinanghahawakan natin na akala nating tama, akala nating totoo, akala nating para sa Diyos, labag pala yun sa kalooban ng Diyos. At pine-persecute mo, kinagagalitan mo, kinaiinisyan mo, kinasusuklaman mo yung mga taong totoong naglilingkod kay Jesucristo. Nakakatakot po yun. Itong mga pangyayari ito sa buhay ng unang mga disipulo, sinabi ng Panginoon, mararanasan nyo yan. Affliction of the disciples. Pag alis ko, sabi ni Jesus, mararanasan nyo ito. May layunin. Bakit nila mararanasan yun? No? Yung aim. At ito ay para sa ikabubuti ng kanyang mga disipulo. Sabing ganun sa talatang 4, but I have said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told them to you. So in advance, sinabi na ng Panginoon, you will suffer. You will have afflictions. At anong dahilan? Para pag dumating na yung oras, malaman nyo na bahagi ito ng plano ko.
ang nakakatakot po sa ebanghelyo ng health and wealth, no? The gospel of health and wealth, ang ipinapangako nila na sinabi daw ng Diyos na kapag ikaw ay naging Kristiyano na, yayaman ka. Pag ikaw ay naging Kristiyano na, bubuti ang kalagayan mo, hindi ka na maghihirap. At sinabi rin nila, pag naging Kristiyano ka, hindi ka na magkakasakit. Kung magkasakit ka, pwedeng mawala yan, manampalataya ka lang. Kaya lang, totoo bang ganun? Palagi bang komportable ang magiging buhay ng mga totoong mananampalataya? Dito po, sinabi ng Panginoon, hindi ganon. You will experience suffering. You will experience persecution. Pinaalam to ng Panginoon. At meron siyang dahilan sa mga pangyayari na yan. Ang mga bagay na kung saan yung may kakayanan na ipaalam sa atin yung mangyayari sa future, tandaan nyo, Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya nga po dito sa Isaiah 46, 10, sabi pong ganon, ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Ito po ang Diyos. Bago mangyari ang isang bagay, sinasabi niya na. At nangyayari ang lahat ng bagay dahil gusto niya. Tandaan natin, though God is not the author of evil, pero dahil nga ang tao lumalayo sa Panginoon, nagpapasya sila ng pagtalikod sa kalooban ng Diyos, they are experiencing yung mga bagay na bunga ng kasalanan. Pero tandaan natin, bagamat may kasamaang nangyayari sa paligid, nananatili po na kontrolado ng Diyos ang takbo ng mga pangyayari. Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. At si Jesus, lahat ng sinabi niya bago maganap sa mga alagad, ito po'y totoong nangyari. Bakit? Kasi ito pong pangyayaring ito, o itong kakayanan na to, ay nagpapaalam sa mga disipulo that Jesus is God Himself. Kaya po, dito sinabi ng ating Panginoon, bago mangyari yung mga bagay na yon, sinabi ko na sa inyo yon. Kasi nga po naman, tignan nyo yung sitwasyon ng mga alagad. Tagasunod ako ni Jesus, bakit may mga taong galit sa akin? Tagasunod ako ni Jesus, bakit nahihirapan ako? Di ba kung hindi sinabi ng Panginoon na magaganap sa kanila yon, kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, magtataka ka talaga. Pero dito po ipinapaalam ng Panginoon, mangyayari sa inyo yan. Pero bago mangyari, alam ko na pagdadaanan nyo yung mga bagay na yan. I did not say these things to you from the beginning because I was with you. So yung regarding sa suffering, affliction, hindi muna yan diniscuss ng Panginoon sa kanila eh. Kasi andun pa si Jesus. Pero the moment na iwan niya itong mga alagad niya, may experience nila yung mga bagay na yon. Sabi po ni Jesus, but now I am going to Him who sent me, and none of you ask me, where are you going? Sa pagkakataong ito na nagdi-discuss ang Panginoon, kausap niya yung kanyang mga alagad, ito yung tamang oras para itanong nila kung ano pa ang mga mangyayari pag umalis ang Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, nakakapagtaka, hindi nagtatanong ang Panginoon, hindi nila tinatanong ang Panginoon sa dahilan ng kanyang pag-alis. Marami pong pagkakataon na itong mga alagad na to nagtanong tungkol sa kanyang pag-alis sa aklat ng, sa kabanatang 13, 36.
Nagtanong si Simon Pedro kay Jesus, Panginoon, saan po kayo pupunta? Sumagot si Jesus, sa ngayon ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko, pero susunod ka rin doon balang araw. Sa chapter 14, nagtanong din sila dyan eh. Dito po sa verse 5, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? So, dito sa mga unang kabanata, interesado sila sa pag-alis ng ating Panginoon at tinatanong nila yung mga bagay na to. Ngunit dito sa pagkakataon na to na ang usapin ay patungkol sa kanilang persecution, hindi sila nagtatanong patungkol sa pag-alis ng ating Panginoon. Bagkus sabi ng Panginoon, but because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Ba't sila hindi nagtatanong? Kasi masyadong mataas ang emosyon. Nalulungkot sila sa magiging kalagayan nila. Lord, aalis ka at tapos may mga tao na sasaktan kami. May mga tao na tutuyain kami. Lungkot na lungkot sila. Pero dapat sa pagkakataong ito, itanong nila sa Panginoon, ano ba ang mangyayari kung aalis ang Panginoon? Bagamat hindi nila tinatanong yung mga bagay na yon, pinaalam ng Panginoon, ano yung mangyayari? Ito pong sending of the helper sa verses 7 to 11. Dito po pinag-usapan yung arrival of the Holy Spirit. Sabi sa verse 7, Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. So, okay, aalis ang Panginoon, pero para saan? Para kanino? Dito, malinaw ang sabi, it is for your advantage. Bakit? For if I do not go away, the helper will not come to you. So, kailangan umalis ang Panginoon upang dumating ang helper na tinutukoy. At malinaw dito, kung hindi aalis ang Panginoon, hindi darating yung helper. Kaya kailangan umalis ang Panginoon. But if I go, I will send Him to you. So, tinitiyak ng Panginoon, yes, aalis ako, pero may darating. The helper. At dito, nung sinabi yung helper, or sa ibang talata, advocate, itong helper na to ay katulad ng katangian ng ating Panginoong Yesus. Hindi lang siya basta tutulong, kundi siya ay magkikisalamuha sa kanyang mga alagad. At ang kakayanan nitong helper na to ay katulad ng kakayanan na meron ang Panginoong Yesus, the helper. Kaya nga po dito ini-introduce yung ikatlong persona ng Trinidad. And that is none other than the Holy Spirit. Sa Ezekiel 36, 27, anong advantage ng pagdating nitong helper na tinatawag? Sabi po sa talata, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. At masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Dito sa kabanatang ito ng Ezekiel chapter 36, na unang binanggit dito yung paglilinis na gagawin ng Panginoon sa kasalanan ng sangkatauhan na sasampalataya sa Kanya. At matapos niyang linisin itong mga tao na sasampalataya sa Kanya, ipapadala niya ang banal na Espiritu. At sa pagdating ng banal na Espiritu, sabi dito, makakalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. Masusunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ito po, tanungin ko kayo. Madali bang sumunod sa utos ng Diyos?
Ten Commandments na lang na usapin. Kaya mo bang sundin yon? Meron nga po akong nakausap sabi niya ganon. Nung pinag-uusapan yung mga bagay tungkol sa pamumuhay ng mananampalataya, sabi niya, ang hirap namang gawin yan. Isipin mo na lang, no? Bawal mag-inom ng alak, bawal mambabae, dapat maging matapat ka sa asawa mo, huwag kang magnanakaw o mangunguha ng pera ng iba. Maraming mga utos. Igalang mo ang iyong mga magulang, ang iyong ama at ang iyong ina. Dapat meron kang panahon ng pagsamba. Ito yung Sabat. Dapat sumamba ka na hindi ka gumagamit ng larawan, ng anumang mga bagay na nandito sa paligid. Maraming inutos ang Diyos na ang tao, tingnan nyo, nasunod ba nila? Mahirap. Sa totoo lang, hindi lang mahirap, kundi hindi natin talaga kaya. Dahil by nature, kinukontra palagi natin yung kalooban ng Diyos. Mas gusto nating gawin yung gusto natin na taliwas sa plano at kalooban ng Panginoon. Kaya nga po sangkatelba yung relihiyong na-imbento ng tao Na yung relihiyon na to, kung titignan mo yung mga pamantayan nila, panuntunan nila, at kikilalanin mo kung sino yung Diyos na pinapakilala nila, malayo sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga po dumating ang panahon na mismo ang Biblia pinasusunog nila. Gusto nilang alisin ang Biblia sa sirkulasyon. Bakit? Kasi yung ini-introduce nilang Diyos, hindi yun ang Diyos na pinag-uusapan sa Biblia. At hindi lamang po yun. Even Jesus was persecuted. At siya'y pinatay. Bakit? Kasi yung sinasabi ni Jesus, yung tinuturo ni Jesus, taliwas sa kanilang kinagisnan na paniniwala. At nagpapatuloy po sa panahon natin yan. Mga kapatid, mahirap sumunod sa utos ng Diyos. At alam yan ng Panginoon. Kaya nga ipinadala niya ang banal na Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. Masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So kung wala ang Holy Spirit, hindi tayo makakasunod. Hindi natin kakayanin. But because the Holy Spirit was sent, nakikita mo ngayon, nagbabasa ka na ng Bible, ma-attend ka na sa fellowship, napigilan mo na yung mga bisyo mo na hindi maganda sa katawan. Di ba? At yung pagbabago na yan ay patunay na tinanggap mo yung kaligtasan. Kilos ng Espiritu Santo. Amen? Kaya nga magtaka ka kung hindi ka nagbabago. Bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasan yung bisyo na to? Bakit hanggang ngayon, noong tagal mo nang dumadalo sa mga gawain and yet, wala kang lakas para sumunod sa kalooban ng Diyos. Nananatili kang alipin ng kasalanan. Magtaka ka na. Kasi ang gusto ng Panginoon, fully surrendered tayo sa Panginoon. At kapag buong buhay mo ay sinuko mo sa Panginoon, Lord, ikaw na. Alam nyo, that is the time God will be working in your life. Nag-uumpisa yan sa pagsuko, sa pagtalikod, pagpapasya ng pagtalikod sa kasalanan at pagpapasakop sa Diyos. The moment na gawin mo yan, God will intervene into your life. At sa kilos ng banal na Espiritu, mangyayari yung mga bagay na yan. At hindi lang yan. Sabi sa aklat ng mga gawa, 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Dito po again, anong benefit ng Holy Spirit? Bibigyan tayo ng kapangyarihan
Anong purpose ng kapangyarihan? Upang maging saksi. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, mahirap din pong gawin yan. Minsan nga, pag humarap ka sa tao, anong sasabihin ko? May mga tao pang makulit na minsan, dami itatanong sa'yo. Paano ko sasagutin? Di ba? Pero alam niyo po, dahil nariyan ang malapit na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, magtataka ka na lang. The moment you initiate na mag-share ng gospel, may explain mo na yon. At may mga tanong sila na masasagot mo din. Alam niyo po, naranasan ko yan eh. Nung bago pa lang ako sa pananampalataya, nagtataka ko, nasabi ko pala yon? Nasagot ko pala yon? No, yung mga tanong nila patungkol sa Panginoon, patungkol sa kaligtasan, ba nasasagot ko? Malinaw po, totoo yung sinasabi dito. It is because you are being empowered and enabled by the Spirit of God. Alam ko, hindi lang ako nakaranas niyan. No, marami kong mga nakakausap dito. The moment you engage sa mga tao to share the gospel, minsan hindi mo alam kung saan mo hinuhugot yung mga sinasabi mo eh. To prove that God is alive. Para yung mga tanong nila talagang yung mga maling paniniwala nila mabaluktot. At nangyayari yon dahil sa banal na Espiritu. Amen? It is to your advantage, sabi ni Jesus. Kasi kung mananatili sa pisikal na katawan ang ating Panginoong Yesus, paano niya sasamahan ang lahat ng mga mananampalataya? Di po ba? Kung nanatili ang Panginoong Yesus sa kanyang pisikal na katawan, hindi magiging posible yon. Kaya sabi ni Jesus, kailangan akong umalis upang dumating ang helper. Helper, in a sense, natutulungan kanyang magawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Hindi siya helper na, Lord, may gusto kong ligawan. Sana sagutin ako. Lord, meron akong business itinayo. Tulungan mo ko na lumago yung business ko, na lahat ng lapitan ko, bibili ng produkto ko. Hindi ganoon ang usapin. Ang usapin dito ay pagganap sa kalooban ng Diyos. Pagkikibahagi sa plano ng Panginoon. Kung yung pinaplano mo, yung ginagawa mo ay bahagi ng nais ng Panginoon, na sa una, kung titingnan mo, hindi ko kaya, and then, dahil ito'y kalooban ng Panginoon at nais kanyang gamitin, gusto mong magpagamit sa Kanya, then tutulungan ka ng Panginoon. May mga kapatid tayo dito na sabi nila, high school lang ako eh. Pero alam niyo po, isa siya sa mahusay nating tagapangawal. May mga nagsabi pa nga, ang buhay ko noon talagang wala na akong inisip na maganda sa kapwa ko eh. Pero yung mga taong ito na galing sa kulungan, galing sa bilibid prison, naging pastor eh. Bakit nangyari yon? Helper. Kung gusto mong maging bahagi ng ginagawa ng Panginoon at gagawin ng Panginoon, get involved at tutulungan ka niya. Hello? Matututo kang magbasa ng Bible. Mag-e-enjoy ka sa pagkuquiet time. And then makikita mo yung mga kakayanan mo, kung doon ka talaga tinawag, magagawa mo yung mga bagay na yon. Eto, alam ng nanay ko to, no? Introvert ako. Hindi ako marunong makisalamuha sa tao. Hindi rin ako marunong magpaliwanag ng mga gusto kong sabihin. Isa pa, hindi ako mahilig mag-awal. Alam niyo, kaya po malinaw ngayon eh. Kung ano tong nagagawa ko, it is by the help, by the work of the Holy Spirit. Amen. Kaya sa mga kapatid natin, hindi ko kaya yan eh, kaya hindi na ako maglilingkod. Hindi ko kaya yan, kaya I do not want to get involved. Hindi totoo yun eh.
makakayanan mo yun kung talagang nais mo para sa Panginoon. Kasi yung iba nga naman, gustong ma-involve, yet para kanino? Kasi gusto niya sumikat. Gustong ma-involve, yes, para saan? Kasi para naman hangaan ako. Gusto niyang ma-involve sa gawain ng Diyos para sa pansarili. That's why hindi sinasamahan ng Panginoon eh. Ministry is not about you. This is about God. Life is not about you. This is about the giver of life. Kaya kung mabubuhay tayo para sa Panginoon, na siyang nagbigay ng buhay sa atin, you will find life. Kaya nga sabing ganun, kung mabubuhay ka para sa sarili mo, mawawala yung buhay na yan. Pero kung mabubuhay ka para sa Kanya, you will find life. Para kanino yung pagpapalaki mo ng anak? Para kanino yung pag-aaral mo? Para kanino yung pagtatrabaho mo? Kung nakatuon yan sa sarili mo, hanggang dito lang yung tagumpay mo. Pero kung nakatuon yan para sa Panginoon, alam nyo, you will find the reason for living. Amen? We have the helper. Hindi tayo utusan ng Panginoon sa isang gawain na hindi niya tayo sasamahan at tutulungan. Kaya po sabi ni Jesus, if I go, I will send him to you. Amen? And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Yung pagdating ng banal na Espiritu, meron siyang partikular na gustong ipaunawa sa sangkatauhan. Paano ba mag-e-engage ang Holy Spirit? Sabi sa aklat ng Nehemiah, 30, sa napakaraming taon, tiniis ninyo sila at pinaalalahanan ng Espiritu ninyo sa pamamagitan ng mga propeta. So paano po nagpaalala ang Espiritu ng Diyos? Sa pamamagitan ng mga propeta. So, makikita natin dito, kung kikilos ang banal na Espiritu, may tagapagsalita siya. Kasi nga, ang Holy Spirit walang katawan. Kaya gagamit siya ng katawan para siya ay gamitin. Para mangyari yung nais ng banal na Espiritu. At dito makikita natin, ang engagement ng Holy Spirit ay sa pamamagitan ng mga tagapagsalita. Of course, pinili rin niya. No? Ito yung mga propeta. At tayo po sa panahon natin, bilang bahagi ng nakay Kristo, tayo po ang propeta. Tignan niyo nga po yung katabi niyo, mukha bang propeta? O propeta? Tayo pong tagapagsalita ng Diyos. Ang Holy Spirit po ay nagsasalita sa mga tao sa pamamagitan mo. So this is how the Spirit get engaged. He raised up a prophet. Sa mga Gawa, 6, 9-10. Ngunit nakipagtalo sa kanya ang ilan. Hindi nila kayang salungatin ang kaunungan at ang Espiritu na nagkaloob sa kanya ng kanyang sinasabi. So dito po si Stephen, isa po itong alagad ng ating Panginoong Yesus na talaga naman, he get engaged to the work of God. At yung mga scholar na mga Hudyo, Pariseyo, talagang dinidebate siya. Kaya lang hindi sila makalusot eh. Hindi nila mapabulaanan yung sinasabi ni Stephen. Kaya nga, itong mga taong ito, gumawa na lang ng paraan para kasuhan siya at maipapatay. Kasi nga, grabe yung wisdom na nagpo-flow sa lalaking ito. At yung wisdom na yon, hindi dahil nilikha niya yon, kundi ito ay kilos
ng Espiritu Santo. Siya'y naging tagapagsalita ng banal na Espiritu. Sa mga gawa, 7:51. Sabi po dito, kayong matitigas ang ulo at mga bingi sa katotohanan. Lagi kayong sumasalungat sa banal na Espiritu. Dito po again, si Stephen yung nagsasalita dito. Sinabi ni Stephen yung pinasasabi ng Panginoon sa kanila. Yet, anong reaksyon nila? Nagmatigas. So pwedeng nangungusap ang banal na Espiritu, pero yung sinasabi niya hindi nagpe-penetrate sa'yo, hindi mo maintindihan. Bagkus, yung sinasabi niya, kinaiinisan mo pa. Pwede pong ganun. God is speaking and yet, dahil matigas ang puso, dahil pansarili lang ang iniisip niya, hindi niya maunawaan yung nais ng Panginoon. So, yes, God is speaking to us. Maybe itong pangangawal na to, hindi po maybe, no, itong pangangawal na to sa Diyos to. Pero nakikinig ka ba? O sinasalungat mo? Kasi pwede pong gano'n. Sa aklat ng mga gawa, 2:37 hanggang 38, dito po sa kabanatang ito, nangaral si Apostol Pedro. At itong ipinangaral niya, ipinaliwanag niya bakit namatay ang Panginoong Yesus at bakit dumating ang banal na Espiritu. No, ipinapaliwanag niya sa talatang ito kung paanong sa lumang tipan, plano na ng Diyos yung nararanasan nila. Sinabi niya yon, pinaliwanag niya yon. At dito po sa bahaging ito, tingnan niyo po yung epekto. Nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? So bagamat si Pedro ang nagsasalita, pero dahil wala pa pong amplifier no, wala pang loudspeaker, makikita natin dito na yung mga disciples engage. Actually, 120 yung mga disciples. No? Maybe nag-small group sila, pinaliwanag nila yung mga bagay tungkol sa Panginoon. Kaya itong mga taong ito, nung narinig nila yung mensahe na yon, sabi nila, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Tingnan niyo po, sumagot si Pedro sa kanila. No, si Peter, nire-represent niya yung sinasabi o yung sinabi ng kanyang kapwa, disipulo. Ano sabi ni Peter? Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. So kita natin dito, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro at kasama yung mga ibang mga disipulo. Ipinangaral nila yung salita ng Diyos, ipinangaral nila yung plano ng Diyos, ipinaunawa nila yung ginagawa ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. At itong mga taong ito, na-realize nila, pinatay nila yung inosenteng tao. Pinatay nila yung Mesiyas. Ipinapatay nila yung tagapagligtas. Yung author of life, pinatay nila. Kaya, anong gagawin namin? Anong sabi nitong mga apostol sa kanila? Magsisi ang bawat isa. Ito po ang unang hakbang ng paglapit sa Diyos. Upon realizing na ikaw ay makasalanan at hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos, at kung tutuusin, papunta kang impyerno, kasama ni Satanas at ng mga demonyo niya. Habang nabubuhay ka pa, pwede kang magsisi sa kasalanan. Hindi po pwedeng magsisi sa kasalanan ng patay na, sapagkat tapos na ang oras niya para isuko ang buhay. Pero sa bawat nabubuhay, kung gusto nating lumapit sa Panginoon, isang bagay ito. Upon realizing na tayo'y makasalanan, pagsisihan mo yan. Nagkasala ka sa Diyos.
lumayo ka sa Diyos. At ang sabi pa dito, magpabautismo, yung bautismo po dito, ang ibig sabihin lang, ikaw ay maging bahagi ng mga tao na sumasamba at sumasampalataya sa Panginoon. Kaya nga po hindi tama na, okay, nagsisi ka sa kasalanan, pero hindi ka naman naging bahagi ng komunidad na totoong kumikilala sa Panginoon. Kaya dito yung bautismo, hindi po ito ritual, kundi ito'y desisyon na ikaw publicly makikisalamuha ka sa mga tao na katulad mo ang tinitindigan patungkol sa Panginoon. At sa ganoong pagpapasya, ano sabing ganon? At mapapatawad ang inyong mga kasalanan. So, hindi dahil gumawa ka ng mabuti, kaya napatawad yung kasalanan mo. Kundi dahil sumuko ka sa Panginoon, yung kasalanan mo napatawad. Bakit? Kasi yung epekto ng ginawa ng Panginoong Yesus na pagtubos, nagaganap lang yan sa mga tao na nagsisisi ng kasalanan at sinasabi nila, Lord, nagkasala ako, pagharian mo po ako. Kinikilala kita na Panginoon at tagapagligtas. Once na gawin natin yan, tandaan po natin, tatanggap tayo ng kapatawaran. Ito yung sinasabi, ito yung mangyayari. At hindi lang kapatawaran ng kasalanan. Take note, ano pa yung mangyayari? Yung regalo ng Diyos. Ano yung regalo? The ever-present, abiding presence of God. Tatanggapin mo. The third person of the Trinity, the Holy Spirit, will be with you. Kaya nga po, ang buhay pananampalataya, hindi yan buhay na malayo sa Diyos, kundi isang malapit na pakikipag-ugnayan yan, sapagkat ito yung regalo ng Diyos sa lahat ng sumampalataya. The Holy Spirit. At anong usapin sa pagdating ng banal na Espiritu? He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. At yan yung huling mga pag-uusapan po natin. So kung yung merong arrival ang banal na Espiritu, meron din siyang gagawing awakening by the Holy Spirit. Ito po yung convict. Yung ibig sabihin ng He will convict. Ibig sabihin, mamumulat ang mata mo na ito pala yun. Ito yung awakening. Una, concerning sin because they do not believe in me. Ano po yung kasalanan na magdadala sa atin sa kapahamakan? Ito po yung kasalanan ng hindi pagsampalataya kay Hesukristo kung sino siya. Paano mo kilala si Jesus? Dahil ba sa kulturang nilakihan mo? Dahil ba sa relihiyong kinagisnan mo? O dahil ito yung sinabi sa Biblia? Dito makikita natin isang gagawin ng banal na Espiritu, ipapaunawa niya na sila'y nagkasala dahil hindi sila sumampalataya kung sino ang Panginoong Yesus. Sa aklat ng Juan 3:18, tignan nyo, ang sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. So kung yung Jesus na kinikilala natin, o yung pagkilala natin sa Jesus na ating pinangahawakan ngayon ay hindi batay sa sinabi ng Panginoong Yesus o hindi batay sa sinabi ng mga apostol din. You might be wrong, or hindi lang might be wrong, kundi mali ka talaga. At ang hindi pagsampalataya sa Kanya, kahatulan na po yun. Hinatulan na. Yung bang sinasabi mo, Lord, para maligtas ako, kailangan ko gumawa ng mabuti. Lord, yung ginawa mo sa krus, yes, maganda po yun, pero kailangan ko magpakabait para tanggapin mo ko. O kailangan kong umanib sa isang grupo ng mga relihiyon para tanggapin mo ko. Yun ba yung tinuturo ng Panginoong Yesus?
kung hindi ka naniniwala kay Jesus as Savior, something is wrong. And at the same time, hindi lang Savior ang tingin mo sa Kanya, dapat kilalanin mo siya na Panginoon. Sabihin niyo nga po, Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon, paniniwalaan mo lahat ng sinabi niya. Pagtitiwalaan mo lahat ng pangako niya. Pero kung ikaw yung tipo na sinasabi, yes, si Jesus, tagapagligtas ko, pero ayaw mo magbasa ng Biblia, you do not want to engage sa mga sinasabi sa salita ng Diyos, then something is wrong with you. Kung kikilalanin natin si Jesus na Panginoon, suko natin lahat at makinig tayo sa Kanya. Hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Alam niyo po, kung hindi natin paniniwalaan o kikilalanin yung biblical Jesus, something is wrong to us. Yan, kumikidlat na po. May nagdadabog sa likod. Eto pa po, sa talata ng unang Juan 5:9-10, yung hindi pagsampalataya sa Panginoong Yesus, ito po yung ginagawa natin. Tingnan niyo po yung sabi. Higit na maaasahan ang patotoo ng Diyos dahil siya mismo ang nagpatotoo tungkol sa kanyang anak. Sabi sa verse 10, ang sino mang hindi naniniwala sa patotoong ito, no, yung patotoo ng Diyos, ay ginagawang sinungaling ang Diyos. Si Jesus po pinakilala sa Bible. Amen. Paano mo makikilala si Jesus? Go back to the scripture. Lahat ng bagay na dapat nating tandaan at manatili na alam natin, it was written. So balik tayo sa Bible. Kaya nga, sa pag-aaral natin ngayon, ba't tayo gumagamit ng Biblia? Kasi ito yung Word of God eh. At sa pamamagitan nito, makikilala natin yung patotoo ng Diyos patungkol kay Jesus. Ngayon, kung hindi natin tinatanggap yung Jesus na pinapakilala dito, sinasabi natin na ang Jesus natin na natiling bata. Ang Jesus natin yung pinuposisyon sa namamatay tuwing... Teka lang, hindi ganyan ang sinabi ng Bible. At pag hindi mo pinaniwalaan yung sinabi ng Biblia, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Hello? But the moment you believe on what is written about Jesus Christ, naniniwala ka, matapat ang Diyos. Totoo ang Diyos. Kaya nga, hindi nakapagtataka kung hindi natin sasampalatayanan yung patotoo ng Diyos patungkol sa dumating na Mesiyas, hinahatulan tayo. Bakit? Kasi ang tingin mo sa Diyos, sinungaling. Kaya nga po, kung gusto nating makilala si Jesus, let us go back to the Scripture. Amen? Hindi dahil ito yung tinuro sa akin ng lolo ko, ng lola ko. Ito kasi, dito ako pinalaki. I-check mo yung sinasabi nila kung yan ba talaga yung sinabi sa Bible. Take note, yung persecutor ng mga disciples, ginagawa nila yung persecution sa disciples. Bakit? Para sa Diyos. Pero anong katunayan? Hindi nila kilala yung tunay na Diyos. Kaya nakakalungkot. You may be sincere, but you are serving the wrong God. You are serving a different God. Sinasabi ko po ito dahil mahal ko kayo. Dahil marami pong nagkakamali. Kaya hindi natin maranasan ang kilos ng Diyos dahil sa katulad nito na kamalian. What is the greatest sin? Not believing on Jesus. At yan po'y magiging malinaw lang sa atin the moment na ang Holy Spirit mangusap. Pero pag nangusap ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pangangawal, pwede kang magmatigas. Pwede ka rin namang sumuko. At sabihin mo, yes, yan ang totoo. Concerning sin, because they do not believe in me. Pangalawa, concerning righteousness, because I go to the Father, and you will see me no longer.
Alam po natin na si Jesus, dito sa mga talatang ito, huhulihin siya at papatayin. Bakit? Anong tingin ng mga religious leader na huhuli sa kanya? Jesus is a sinner, unrighteous. Ganun ang tingin kay Jesus eh. Masamang tao. Bula ang propeta. Kaya ipapapatay nila si Jesus. Pero sabi dito, pag dumating yung Holy Spirit, ituturo sa kanila yung tungkol sa righteousness. At kung merong righteous, that is none other than Jesus. Bakit masasabing righteous si Jesus? Kasi nga, saan siya pupunta? The moment na maganap niya yung pagtubos. The moment na mamatay siya, saan siya pupunta? Sa Ama. At pag pumunta siya sa Ama, hindi siya i-reject eh. Bagkus mananahan siya, mananatili siya doon. Anong ibig sabihin? Kung tinanggap siya ng Ama, ng Diyos, He is righteous. So ang Holy Spirit ipapaalam sa atin, ano ba ang righteousness sa mata ng Diyos? Kasi ang relihiyon, madaming righteousness. Ang relihiyon nag-introduce, para maging righteous ka, gawin mo to. Para maging righteous ka, wag mong gagawin to. Para maging righteous, teka lang, ano ba yung righteousness? Ang righteousness, mauunawaan natin na ito'y nasa pamantayan ng mga bagay na ginawa ni Jesus. Sabi sa unang Pedro 3:18, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. So take note, pinagbintangan ng Panginoon na madumi, unrighteous, that's why He died. Kaya siya nagdusa. Pero yung pinatay nila, isang matuwid. At yung kamatayan ng Panginoon, pinahintulot ito, nangyari ito upang tayo na hindi matuwid ay madala niya sa Diyos. So hindi lang si Jesus, pati yung sasampalataya kay Jesus, dadalin ka rin sa piling ng Ama. Amen. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Hindi siya nanatiling patay eh. Sa aklat ng Hebreo 12:2, pagmasdan natin si Jesus, tinis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan. At siya'y umupo sa kanang trono ng Diyos. So take note, yes, yung pagbibintang nila, humantong sa pagpatay sa kanya, yes, nangyari yan, pero nung umakyat siya sa langit, kasama siya ng Diyos, nakaupo sa trono. Ano ang righteousness? Si Jesus yun. Pag sinabi nating righteousness, ano ang tama at mali? Ano ang mabuti at masama? Kung gusto nating malaman yan, ma-distinguish yan, kilalanin mo si Jesus. That is righteousness. So yun ang gagawin ng Holy Spirit. Ituturo sa atin ang daan ng katuwiran. And verse 11, concerning judgment, because the ruler of this world is judge. Alam niyo, may mga tao nagsasabi, lahat naman ng relihiyon papunta sa langit. May nagsasabi pa, wala namang papausahan. Lahat ng mamamatay, papatawarin niya ng Diyos at sama-sama tayo ulit sa langit. Totoo ba yun? Dito ipinaunawa na sa pamamagitan ng banal na spirito, mayroong judgment. At sinampulan na tayo. Because the ruler of this world, yung ruler na tinutukoy, that is none other than Satan, hinatulan na siya. Sa pahayag 12:7 hanggang 9. Sabi pong ganoon, at nagkaroon ng digmaan sa langit. Nakipaglaban ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit natalo sila. Yung dragon
ito po'y walang iba kundi simbolo ni Satanas. Na nakipaglaban talaga sila eh. At dito nga po, yung labanan na to, ito yung pagpapapatay kay Jesus. Itong labanan na to, kasama din dito yung pag-persecute sa mga propeta. Itong labanan na to, kasama dito yung pagsisikil, pananakop, pagpapahirap sa mga matapat sa Diyos. Ganun ang kilos ni Satanas. Nakipaglaban sila. Pero anong dulo ng pangyayari? Yes, naipapatay nila si Jesus sa krus. Pero ang dulo ng pangyayari, yung kamatayan ni Jesus, ito ang naging tuldok ng kanilang pagkatalo. They were conquered. Kaya naman sabi sa verse 9, at itinapon ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang nandalaya sa buong daigdig. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Bakit nandito sa lupa si Satanas at ang mga demonyo? Meron bang evil spirit? May demonyo ba? O yung kapitbahay mo lang yon? May puwersa po ng kasamaan. Totoo si Satanas. And they are around us. At nangyari yon dahil sila'y hinatulan ng Diyos. Sa Gawa 17:30-31, ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. Bakit? Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Judgment Day, nakaschedule na po yan. And it will come. As an individual, judgment comes when you die. Sa hindi sumampalataya, judgment comes. At lahat tayong nabubuhay, maski mananampalataya tayo, namamatay din tayo. Sino pong nag-iisip na hindi ka mamamatay? Tingnan niyo ngayon katabi niyo, mukha bang hindi mamamatay? Tandaan niyo, it is appointed unto man to die once. Tulad ni Jesus. Because that is judgment of God. Pero after that judgment of death, what follows? Yun po yung mahalaga. Ikaw ba'y pinatawad o nanatili sa kasalanan? Nagtakda ang Panginoon na lahat ng hindi sumampalataya sa Kanya, and even Satan, itatapon siya sa dagat-dagatang apoy. Tinakda ng Diyos yun. Kaya nga habang nabubuhay, anong sabi? Iniuutos niya sa lahat ng tao, anong gawin? Magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Habang nabubuhay tayo, may pagkakataon pa tayong lumapit sa Diyos. Hindi po totoo na pagka namatay na, bibilangin lang yung dami ng kandila. At yung dami ng iaabuloy mo sa simbahan para yung tao mapatawad sa kasalanan. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan yun. Sa demonyo galing yung teaching na yun. Matakot ka kung yan ang pinangahawakan mo. Judgment will come. Pero yung judgment na yan, bago dumating, yung final judgment, bago dumating, habang nabubuhay pa tayo, pwede tayong magbalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoon, may pagkakataon ka pa.
na lumapit sa Kanya. But the moment kunin ni Lord yung buhay mo, at hindi ka nagpasya ng pagsuko sa Kanya, yung final judgment, nakakatakot yan. Kasama mo si Satanas at ang kanyang mga demonyo dun sa lugar na yon. Pero sa lahat ng sumampalataya, ano sabi? Hindi na hahatulan. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang mga katotohanan ito ay mas mauunawaan lang ng sangkatauhan pag dumating ang banal na Espiritu. Kasi tandaan nyo, kung hindi kikilos ang Holy Spirit, anumang paliwanag ko ngayon sa inyo ngayon, dito, hindi nyo maintindihan to eh. Sabi, ano ba yung sinasabi ni Pastor? Totoo ba yan? Bakit? Hindi kumikilos yung Holy Spirit sa'yo. Or maybe kumikilos yung Holy Spirit, kaya lang nagmamatigas ka naman. Dito na ako pinanganak. Dito na ako mamamatay. Eh kung laso naman yung hinahawakan mo. Mag-isip ka ngayon. Hello? Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, mag-isip tayo. Ito pong sinasabi ko, hindi naman galing sa akin. Malinaw to. Amen? Kaya nga po in summary, tandaan natin bilang mga disipulo, we are not exempted. Suffering of the disciples. At ito ay isang advance information na ginawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasi siya ay aalis. Iiwan sila. At mararanasan nila yung mga bagay na to. Merong persecution of the disciples. And even us right now, mahirap magpaka-Kristiyano. Yung pagiging Kristiyano, nagiging madali yan kasi may nagbayad sa kasalanan natin. May tumubos sa atin. May namatay sa krus. Kaya po yung kapanganakang muli o pagiging Kristiyano, parang ang bilis tanggapin eh. Pero yung paninindigan bilang Kristiyano, mahirap po. Pero sa paninindigan bilang Kristiyano, tandaan natin, may ibinigay sa atin. At bagamat mahirap ang buhay, dito po sa talatang pinag-aralan natin, we can know that God is in control of the situation. Amen? Mahirap magpaka-Kristiyano, pero sinasamahan ka naman ni Lord eh. Ba't ka matatakot? At lahat ng nangyayari sa buhay mo, He is in control. Kaya nga po sabi nga, even the numbers of your hair. Sino po dito nagbilang na ng buhok niyan? Hindi mo binibilang yan. But God knows the number of your hair. Ano ibig sabihin? In every detail ng buhay natin, alam ni Lord, yet ano man ang mangyari sa atin, even suffering may come, He is in control. Ito po'y awareness sa mga katotohanan. Now in this life, sinabi rin, the Lord will send the helper. At yung pagdating ng banal na Espiritu, mangyayari ito the moment na siya ay bumalik sa kanyang Ama. Pero yung pag-alis ng Panginoong Yesus, kailangang mangyari upang suguin niya itong tutulong sa atin. Itong magiging katuwang natin, magiging kaagapay natin sa buhay, pananampalataya, advantageous situation. And there will be prosecution by the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu na to nakikilos sa pamamagitan natin. He will prosecute. Sa pamamagitan ng buhay natin, yung mga tao ma-offend. Dahil itong mga tao ito, malalaman nila na sila'y nagkakasala. Na hindi nila natutupad yung pamantayan ng katuwiran ng Diyos. Itong mga tao ito, ma-offend sa buhay natin dahil malalaman nila, hahatulan sila ng Diyos.
But the moment na ang mga tao ito ay lumapit sa Panginoon, pahuli ang lahat. God will be at work. Through His Holy Spirit, He will be at work through us, prosecuting itong mga tao. He will convict the world. Magkakaroon ng awakening. Malalaman ng tao, may judgment pala. Ito pala yung righteousness. Ito pala ang kasalanan ko sa Diyos. Ikaw ang magiging katawan ng banal na Spirit para isagawa yung mga katotohanan na yan, para ipaalam ang mga katotohanan na yan. Kaya nga po, as an application, suffering, God is in control of the situation. Let us have confidence in the Lord, even in difficult situations, that we might see the sovereignty of God. Makikita natin, hawak pala ni Lord. Sovereign pala ang Panginoon. Ginagawa niya yung nais niya. Hindi tayo matatakot eh. May sakit ba yung mahal mo sa buhay? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala ka bang pera? Minsan pinapahintulot ni Lord yan eh, maski matapat ka sa Kanya eh. Pero may purpose ang Panginoon. Hindi ka niya iniiwan. Sasamahan ka niya. At tandaan natin, pinaunawa din sa atin yung coming of the Holy Spirit. Kaya nga, let us depend on the work of the Spirit to convict the world that they may come to saving work of Christ. Tandaan nyo, hindi tayo yung magbo-born again sa mga tao. It is the work of the Holy Spirit. Pero tayo ay inutusan upang ipaalam sa kanila ang mga katotohanan. Kaya nga po yung isang definition ng soul winning. Nung ako'y kabataan, sabing gano'n, soul winning is simply sharing the love of God and living the results to God Himself. Nagliligtas pa ang Panginoon. At ang mga ililigtas niya, kailangang makarinig ng mabuting balita. At ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Let us get involved sa gawain ng Diyos. Gawin natin yung inutos ng Panginoon and we will see the work of God. Kaya nga bilang hamon, knowing God is sovereign, even in suffering, share how did it become instrumental in your growth in faith. Alam niyo, ang gandang pag-usapan. Kasi hindi naman tayo exempted talaga. May suffering. Pero lahat ng suffering na yan, intention ng Diyos para lumagay, para makilala mo siya. Kung mag-respond ka ng tama, mas kinahihirapan ka, ang response mo ay lumapit sa Panginoon, hindi yung lumayo. Kilalanin yung biblical Jesus, hindi yung ano-ano pinupuntahan mo. Iba pumupunta sa bundok, pumupunta sa mga albularyo, pumupunta. Teka lang, lalo ka maliligaw niya. Pero kung lumapit ka sa Panginoon, in spite of your suffering, magpapakilala ang Diyos sa'yo. Gusto mo ba siya makilala? Lapit ka lang. And then, share your views in Christian suffering. Ganda, pag-usapan po natin yan. And then, pangalawa, living in a world that is hostile to God, share your gratitude in Christ by sending the helper. Anong pinagpapasalamat mo at dumating ang banal na Spirit? Share your view in Christ judgment. Maganda rin itong pag-usapan. Judgment. Anong pananaw mo dyan? Nangyayari ba yan? Sinabi ni Lord eh. Kung si Jesus hinatulan ng mundo para mamatay. Actually, hinatulan siya ng Diyos para mamatay. Si Jesus. Pinahintulot ito ng Diyos upang mabayaran ng kasalanan.
ng lahat ng sasampal. Kung yung judgment na nasa ni Jesus, do you think kung ikaw hindi ka sasampalataya kay Jesus, you will escape itong judgment? Mga kapatid, ilan lang po ito sa mga katotohanan ng pag-alis ng Panginoon. Pero yung pag-alis ng Panginoon, it is for our advantage. Because He will be with us. Ang pangako ni Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Pwede po bang tumayo tayo at let us express our worship as we sing itong song. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong anak. Ang lahat kong hihingin o yan.
ginagawa ka pa namin sinungaling. Dahil ayaw namin maniwala sa mga totoo mo na naisulat sa banal na kasulatan. Nung sa kabila ng mga bagay na yun, hindi ka naging malayo sa amin. You convict us of our sin at pinaunawa mo sa amin ano ba yung righteousness at pinalo mo sa amin yung maging ng paghabol. And even Satan was judged. Siya yung sample ng habol niya. Lord, here we are. We acknowledge that apart from you, we are nothing. Walang halaga ang buhay kung wala ka. Kaya naman salamat na ito po ay nagpakilala sa amin. Ngunit bago kami tanggapin sa iyong piling, ginawa mo ang pag-ubos sa kasalanan. Salamat sa iyong kamatayan sa krus. Dahil ang hapon na para sa amin ay inako mo. At kami sumasampalataya, ikaw lang ang tagapagligtas. At kinikilala ka namin na Panginoon. Wala nang iba, ikaw ang Panginoon. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Salamat. Salamat sa buhay. Tulungan kami, Panginoon. Bagamat nakakaalas kami ng hirap. Dahil malinaw namang sinabi, there will be suffering as we engage dito sa mundong ito na kumakalaban sa iyo at ayaw sumapalataya. There will be suffering. But you are with us. The Holy Spirit is with us. And He is our advocate. Help. Thank you so much, Lord. Dahil hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan. Yes, come on. Just talk to the Lord personally. Huwag niyo po kayong makipag-usap po kanina. Usapin po natin ito before we leave this place. Yes. Bago po tayo lumabas sa lugar na ito, nais ko ipahayag ang pagpapalang ng Panginoon. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya na nagplano ng paraan ng pagliligtas. At ito'y sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan. Ang bawat sumampalataya ay hindi nahabulan. Nawa tayo na pinalampas na ang ating kasalanan. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of God, the gift of the Holy Spirit, be upon each and every one of you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Pagdaan po natin, bakit tayo nag-e-exist sa local church? Ano pong vision natin? Our mission Is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the full measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, ano pong engagement natin sa society,
Sharing Christ, changing lives. Again, a round of applause para sa kanila. That's again, sa bawat isa, at patuloy po tayo na maging asin at liwanag. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sharing Christ, changing lives.